Maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura, agrikultura, agrikultura. Mula sa Ilocos Sur, magandang araw. Ako po si Amelyn Veloso. Aalamin natin ang kalagayan ng pag-aalaga ng Ilocos Super Chicken at iba pa mga detalye. Dito lamang yan sa bagong maunlad na agrikultura. Maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na. Sa espesyal na episode na ito, dadayo kami sa Ilocos Sur para saksihan ang pamamahagi at pag-aalaga ng Saso chickens dito. Kakausapin namin ang gobernador ng Ilocos Sur para alamin ang kabuuang ideya sa likod ng ipinagmamalaking Techno Demo Farm dito. At babalitaan namin kayo sa mga kaganapan sa daigdig ng agrikultura. Ang lahat ng yan dito lamang sa bagong maunlad na agrikultura. Masaganan, likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan. Maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura, agrikultura. Kasama natin ngayong umaga si Dr. Joey Warren Bragado, agriculturist ng Department of Agriculture dito sa Ilocos Sur, and he also works with the Provincial Veterinarian ng Ilocos Sur. Kaya makakuha po tayo sa kanya ng maraming impormasyon tungkol po dito sa pag-aalaga ng Saso Chicken. So, magandang araw po and thank you for joining us today, sir. Okay, magandang araw ho naman. Ito po bang Saso Chicken na ito? Saan po pagaling itong manok na ito? Saso breeds galing to sa France, sa Pransya. Ang distributor namin from the Solraya Enterprise. Okay, okay. We'll talk about the physical difference naman itong Saso Chicken kumpara doon sa native chicken natin at saka yung pangkaraniwan na nakikita natin na white leghorn. Anong difference naman ng itsura nitong Saso Chicken na ito? Well, pag sa Saso, yung marketable weight, mas maigsi na makukuha yung marketable weight nung Saso as compared dun sa chicken na breed. And then one more na difference nila in terms of egg production, mas almost thrice yung difference nung sa egg production ng native tsaka dun sa Saso. Sa white leghorn naman? Sa white leghorn naman, pure commercial feeds ang binibigay. Farmer approach, mas feasible ito kasi mas mura yung cost nung pag-aalaga nung Saso. Oo. Paano ba ang pag-aalaga ng Saso? Ano ang requirements? At least meron siyang housing. Hindi naman yung housing naman is we are not recommending na gawa ng mga cement, mga ano. At least pag may mga indigenous materials sila na meron, mga kugon, pwede yan, kahit yung mga dahon ng nyog, mga kawayan, pwede mo yung gamiting pang fence. And then, yung mga fence, talagang nire-require namin yung fence. Okay. Kasi, ang Saso kasi, hindi parang native na pwedeng lumipad na malayo. Okay. They are prone to predators naman. Kung sakali sa aso, pusa, ganyan. Kaya, ang kagandahan pag may fencing din, mapoprotect mo talaga sila. Gano'ng kataas dapat yung fence? At least, mga 5 feet. Above ng mga 5 feet, hindi naman na nila kayang liparin yon. Ang space na requirements ng Saso, importante kasi 'yon. Isang napaka-importante 'yon. At least alam natin yung space requirement kasi pag overcrowded naman, yung paglaki nila, may mas malaki yung chance na may mga mas maliit, may mga mas malaki pag overcrowded. Tsaka prone to diseases. Ang space requirements naman is pag day old to 21 days,
at least 1 foot square. Kung meron kaming ganito, yung bond paper na short, pwede na yan. Parang gawin mo na yan. Isang sisiw na yan. Ganito na, oo. And then, yung binibigay naman namin, yun yung brinobreed namin dito from day old to 21. And then, di-disperse at least 21 days na. Pag sa 21 days above na, sa range na sila, at least may 1 square meter per head na. Okay. And then ano naman ang pinapakain dito sa saso chicken na ito? Well, yun ang isang advantage nung saso. Kasi in terms dun sa pakain, talagang makakatipid ka na. Ano? Dun sa mga scraps from markets, yung mga, kahit yung mga repolyo, mga ganyan, mga pechay, mga tomatoes, mga eggplants, na rejected na, hindi na kahit pineapples, mga gano'n, mga basta tira-tira. Kaya dun sa feeds, talagang hindi ka na mamomroblema. Kahit yung mga feeds na nakikita dun sa bukid, gusto nila yan. Gaano katagal naman bago mo ma-reach yung desired weight or desired size ng saso chicken? Pag pure talaga na magbibigay tayo ng organic feeds, yung mga walang commercials, siyempre medyo mas longer yan. Pero at 2 months, siguro mga mag-minimum na tayo ng 2 months, di could reach na about 2 kilos na yon. Pwede yun. Ano ang kailangan nating bantayan naman sa pag-aalaga ng saso? May sakit ba na kailangan nating, if we could avoid it, or we have to watch out for when we take care of itong mga saso chickens na ito? Ang binabantayan natin dito, pag day 1 to 21 days old, yung coccidia na sakit. Yun ang isang common talaga na karaniwan na sakit ng saso. Itong proyekto nga ng Ilocos Sur Government, itong pag-disperse nga ng saso chicken, 21-day-old saso chicken sa mga different barangays dito. Can you tell us a brief lang siguro kung paano ito nag-umpisa at ano naman ang tulong na naibibigay ng DA dito sa pagpapatuloy nitong proyektong ito? Actually, ang saso project na to, si aming governor ang nag-conceptualize yung project na ito. Siguro nakikita niya na magandang project to. At saka in support dun sa project niya to battle poverty dun sa Ilocos Sur province namin. So nakita niya na sa farmers parang mas maganda yung saso kasi hindi sila mahihirapan. In terms din sa nutritional value naman ng saso chicken, which I understand, kinoy nyo na itong bagong pangalan. Ilocos Super Chicken na nga dito ang tawag nito sa saso chicken dito. Nutritional value naman ito. Can you tell us? Pag sa chicken, pag sa saso, mas mataas ang protein talaga niyan. Even dun sa egg, kahit egg naman talaga mataas yung protein. Yun sa fat contents, at least minimum lang yung fats ng Ilocos Sur chicken kasi nakikita nga nyo, free range sila and nagkakaroon sila ng exercise. Talaga yung development ng fats hindi masyadong nag-proliferate. Para naman doon sa gustong pumasok dito sa pag-aalaga nga ng saso chicken, ano naman ang tulong na maibibigay ng DA? How do they go about it? Nagkakanda kami ng seminars on saso production. So actually it's a part of this project na talagang they should undergo saso production. At least mabigyan namin sila ng kaalaman kung paano talaga i-raise itong mga chicken na to.